Alright, so sa video na to, i-discuss naman natin yung mga basic problema sa mga fiber to the home nyo or internet na connectivity. Ito yung tinatawag na fixed services. Bakit fixed? Kasi yung ONU sa bahay is, or yung modem, naka-fix lang kasi siya sa isang lugar. Hindi siya pwedeng mailipat. Okay? So, ganito yung diagram nyo. Ito yung bahay nyo. Okay. Medyo ano lang yung bahay tagilid. Pero, andito yung ONU or modem. Tapos, dyan is bumubuga na yan ng Wi-Fi para makakonect yung cellphone nyo. Yan. By the way, meron tayong maraming video regarding sa configuration ng ONU. Paano ma-improve yung Wi-Fi signal sa bahay, and paano ma-stabilize. Tayo rin po yung nag-discuss regarding sa band steering. So, yun. Kaya mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to. Kasi more on, value education. So, ganito yung connection nyo. Yung fiber na paglabas sa bahay ng fiber nyo, kukonect yan sa NAP. Tapos, dun na kukonect sa NAP. Meron niyang specific port. Port 1, port 2, port 3, port 4. Yan. So, yan, yung NAP. Tapos, yung NAP, meron niyang provision na fiber papunta sa OLT. Optical Line Terminal. So, yan. OLT. Ito yung, ito is optics. Optical device rin yan. Bali, nagko-convert yan siya ng optical to electrical. Or meron rin siyang capability na mag-convert or optical lang siya tapos dadalhin na niya. Tapos yung ONU is magko-communicate lang yan sa BNG. Ito po yung Border Network Gateway. Border Network Gateway. Tapos, yung Border Network Gateway, meron niyang CGNAT. Siya na po yung magko-convert. Ano yung ulit sa previous video natin na discussion about sa Internet Data Communication, yung CGNAT is the conversion of private to public IP address. Private to public IP address. For IPv4. For IPv6 kasi wala na tong CGNAT. Kaya, tapos si CGNAT na merong connectivity sa internet. Dito sa internet, dito yan yung YouTube, Facebook, tsaka TikTok. So, yun. Yung basic, paano ba yung communication ng phone nyo? So, dito sa phone nyo, pupunta yung packet sa ONU, aakyat sa NAP, OLT, tapos BNG. So, etong ONU, papunta dito sa OLT, yan po yung indicator na PON or Passive Optical Network. So, may connectivity yung ONU nyo papunta dito sa OLT, PON po yun. Steady. Okay? Steady. Pag merong naputol dito, Pag merong naputol, yan yung red LOS or loss of signal. So, yan lang yung basic troubleshooting. Pag blinking naman yung phone, pinaka-basic na tanong, ano yung blinking phone? Kasi sa OLT, meron niyang specific na port. Port 1, port 2, tapos port 3. So, yung modem nyo na ONU, ko-connect lang siya dapat sa blue or na port, specific port. Kasi yung modem nyo is meron niyang
MAC address. Yung MAC address kasi yung ginagamit ng port para ma-authenticate na yung modem nyo is legit. Modem, MAC, legit. Kasi merong ibang subscriber na gusto palitan yung modem, in which hindi naman naka-enroll yung MAC address doon. Kaya pwedeng unauthorized modem, so magiging blinking phone po yun. Nagpalit kayo ng modem, blinking phone po yun. Kasi kailangan yan i-update sa system para ma-authorize yung modem nyo. Kailangan yan ma-provision. Provision na yung modem nyo is legit na galing kay ISP, ay galing kay Globe, PLDT, or Converge. So, ganun. So, yun yung problema natin, no? Pag, check to, pag ito, Red LOS, may putol na fiber, papunta sa OLT. So, blinking phone, walang connectivity po yan. No internet. So, lahat sila, yung dalawa, no internet. So, much better to report sa Globe One app pag meron kayong na-encounter na mga ganitong issue, or sa PLDT, tawag kayo ng support. So, yun. Yung after dun, kung steady na yung phone, pag yung ONU nyo connected na rin sa ONU, may session na papunta sa BNG, green na rin yung internet. Yung internet na line, yung INT, yan yung verification. Kasi kung may problema rin sa CGNAT or ito blink rin or off by default. So, INT. So, yan yung kadalasan merong problema dito na session, in which wala rin kayong magagawa kundi tumawag or mag-report na lang sa issue na yan. Okay? Much better talaga na mag-report kayo para makuha nyo yung rebate na dito. So, yun nga, after BNG, yung line nyo, ganun lang. Yung packet nyo, packet ng NAP, OLT, tapos BNG, tapos CGNAT, magiging public na siya. Tapos pwede na siyang kuhan sa YouTube. Tapos si YouTube, ganun rin, magbabato na ng packets, kaya naglo-load na ng video, pabalik. So, ganun yung basic na internet connectivity sa fixed services. When you say fixed, ito po yung OLT or fiber to the home. Kaya kung meron kayong natutunan sa video na to, pa-share and subscribe na lang po. Kasi bihira lang to sa internet na nakikita ko. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka hindi nyo na makita yung channel ko. Pa-click na rin yung notification para sa mga future na mga value na knowledge sharing. So, yun. Kung meron pa kayong katanungan about dito, yun. Wait. Ito yung, CGNAT. Pwedeng bypass. Pwede ba ma-bypass yung CGNAT? Meron kasi tayong dalawang services Merong dynamic IP, CGNAT talaga, tapos static IP. No CGNAT. No CGNAT yung static IP, pero merong bayad po yan sa ISP. Wag kayong magbayad sa hindi authorized na mag-static ng IP kasi yun nga, baka ma-fraud yan, mawawala yan. So, yan lang yung knowledge sharing na matitip ko. May mga nag-aalok na static IP to bypass the CGNAT, in which posible na fraud po yun unless talagang ni-request nyo officially doon sa Globe channel. Kaya, ingat lang sa mga request na ganyan. Tapos,
pag ano kasi, home or yung mga home plans, no static kasi. Hindi na sila nagbibigay. Kaya bihirang-bihira na lang ngayon. No static yung kadalasan. Okay? So, I hope this video was informative to you. Don't forget to share and subscribe. And if marami kayong natutunan, yun, okay na okay yan para sa knowledge sharing natin. Maraming salamat and keep in touch.